So, meron na naman po guys, panibagong ebidensya kung sakali, kung gagamitin ito guys, itong statement ni alias Rene ng International Criminal Court laban dito sa mga Duterte. So anyway, ito yung context guys. Kinonfirm po ng dating trabahante at di umano'y inaabuso ni Pastor Apollo Mosique-Buloy sa committee sa Senate hearing doon sa Committee on Women's, Children, Family Relation, and Gender Equality ni Senator Risa Hontiveros, kinumpirma po ni alias Rene na itong si Pastor Apollo Mosique-Buloy ay isa pong top gun supplier ng mga Duterte. Which is related din po to guys sa naging pahayag ni Arturo Las Cañas before na itong si Kibuloy po is gun supplier ng mga Duterte. So guys binabasihan ko lang dito yung comment, yung salita, yung testimonies, affidavit ng ng lalaki na si alias Rene na isiniwalat niya, ikinanta niya sa committee ni Senator Risa Hontiveros. And itong statement niya na to, maaari at posible pong gamitin. Kung sakali, maaari yung gamitin po itong statement ni alias Rene laban dito sa mga Duterte. Alam nyo guys, yung first 30 minutes ng Senate hearing sa committee ni Senator Risa Hontiveros, talagang napakainit. Lalo na itong pagsisiwalat ni alias Rene kasi itong kanyang pagsisiwalat, guys, nakatakot-takot to kasi anytime pwede siyang, 'di ba? Pwede siyang patahimikin. Pero meron siyang guts, meron siyang courage na isiwalat itong mga statement na to doon sa committee na Senator Risa Hontiveros. So sa madaling sabi, ganito po 'yun, guys. Umuuwi po itong si Pastor Apollo Mosique-Buloy sakay po ng isang chopper na mayroon pong daladalang malaking bag. So, ang laman po ng malaking bag na yan, according dito sa landscaper at di umano'y inaabuso ni Pastor Apollo Mosique-Buloy, ay mga iba't ibang klase ng baril. So, itong mga iba't ibang klase at uri ng baril, nilalatag po sa isang tent. So, for the target practices at ini-inspect kung ano bang klaseng baril, kung maganda ba ito. And nakita niya din daw po itong si former president and dating mayor and ngayon Vice President Sara Duterte na pumupunta doon sa mansion. Saan ba yung mansion na yon? Sa Glory Mountain ni Pastor Apollo Mosique-Buloy. At pag sila po ay umuwi, dala-dala na po itong malaking bag na pinaglagyan ng mga di umano'y iba't ibang uri at ibang klase ng mga baril. According po yan sa statement ni alias Rene. Anyway, panoodin muna natin guys itong video na to. Ako po ay naging landscaper ni Kibuloy sa Glory Mountain. At doon ko na po naranasan ang pananakit mismo sa kamay ni Kibuloy. Pag hindi po siya nagagandahan sa aming landscape sa mansion niya, sinasaktan niya po kami at pinahampas. Mga apat beses ito sa isang linggo. Sa Glory Mountain po, pag dumadating po si Kibuloy, sakay ng chopper, may dala po siyang mga malalaking bag na laman po ay mga iba't ibang uri ng baril. At ilalatag po ito sa tent, nakatabi po ng mansion niya. Minsan po pumupunta din po doon si former President Rodrigo Duterte at former Mayor, Davao Mayor Sara Duterte. At pag umaalis na po sila doon sa Glory Mountain, dala na po nila yung mga bag. Na siya pong bag na nilalagyan po ng mga baril. Pinaalalahanan kita, alias Rene, tulad ng lahat ng resource persons under oath ka, makukumpirma mo ba ito na nakita mo sina dating Presidente Duterte at kasalukuyang VP, dating Mayor Sara Duterte dun sa Glory Mountain? Yes po, Madam Chair. Nakikita ko po sila sa Glory Mountain. At paano mo naman, isang particular na binanggit mo, paano mo nalaman na baril ang pinapasok sa mga bag? Nakita mo yung mga bag. Paano mo alam na baril ang nasa loob ng mga bag? Yes po, Madam Chair, kasi pag pumupunta po doon si Kibuloy sa Glory Mountain, sakay po ng chopper, meron po siyang mga
dalang malalaking bag. Tapos yung bag po ay from helipad, sinasakay niya po doon, dinadala niya sa mansion niya. Tapos after nilalatag po sa ground, so may tent po na near mansion niya. Tapos doon po nilalatag yung mga iba't ibang uri ng baril. So teka, ang nilalatag ay bag, pero inilalabas ang laman ng bag? Nilalatag, baril po yung ang kinukuha from the bag, tapos ito pa yung nilalatag sa ground. Okay, so hindi lang bag ang nilalatag. After ilatag yung bag sa ground, dun sa tent, nakita mo na inilabas yung laman at nakita mo na ang laman ay baril na iba't ibang klase? Yes po, Madam Chair. Okay, so kino-confirm mo yan sa komite na nakita mo ng sarili mong mata na inilabas ang laman ng mga bag at ang lamang ito ay mga baril na iba't ibang klase. Yes po, Madam Chair. Paano mo nakita na baril ang inilabas sa bag? Eh di ba landscaper ka? Hindi ba kayo bawal lumapit dun sa tent? Yes po, Madam Chair. Mansion ni Kibuloy, dito lang po kami sa gilid nagla-landscape. Tapos, sinasabihan po kami, pag pumupunta na si Kibuloy, ina-advisean po kami na bawal po namin sabihin yung mga nakita namin sa mga kasama namin doon sa Glory Mountain. Ganong kalapit o kalayo dun sa tent na pinaglatagan ng bag, yung tent na pinaglabasan ng mga baril, gaano kalapit o kalayo sa mansyon kung saan ka nagla-landscape, yung tent na yan? Malapit po, Madam Chair. Masasabi mo ba kung ilang metro ang layo o ang lapit ng mansyon kung saan ka landscaper dun sa tent? Like from here, then dun sa may pinto po. Okay. So, ganyang ilang metro lamang Ganyan po kalapit, Madam Chair. mula sa upuan mo hanggang sa pintong iyan ng ating hearing room. Yes po, Madam Chair. Okay. So, kaya mo sinasabi sa amin na nakita mo talaga na baril ang inilabas sa mga bag na inilatag dun sa tent. Yes po, Madam Chair. Okay. You know what, guys? Itong issue na to, later on, mapapansin to. Later on, puputok at magva-viral itong issue na to. Yes. Totoo yan, guys. Lalo pat mainit sa mata ng mamamayang Pilipino at sa mata ng International Criminal Court itong mga Duterte na to. Siguro, hindi ko lang sure, pero I think itong si Trillanes, pag nalaman to, magsasalita to. O di kaya si former Senator and now Attorney Leila de Lima, magsasalita din yan sila. Oh my God, guys. Ayokong magbigay ng side comment, pero kung ito man po ay totoo, pwede po itong magamit ng International Criminal Court laban dito sa mga Duterte. Yes, guys. Pero, kung hindi naman po ito totoo, dapat itong taong to maparusahan kasi paninirang puri ang kanyang ginagawa. Pero anyway, nandito po tayong lahat ay nag-aabang. Lahat po tayo ay nag-aabang sa kinabukasan ng hustisya. So, stay tuned lang mga kababayan at abang-abang po tayo sa mga susunod na eksenang ganap. Kasi napakainit, napaka-hot ng revelasyon ng lalaking to. Kasi guys, sa totoo lang, katakot-takot po ito. Malalaking tao na po ang binabangga niya. Pero, meron po siyang courage, meron po siyang guts na tumindig at panindigan yung mga binibitawan niyang sentimento. Pinangako niya sa harap at kinonfirm niya sa harap ng committee na totoo, na nakita niya nga. Pero we do not know kasi salita pa lang yan. So, tingnan natin yung mas malalim na investigasyon para makita natin kung sino yung nagsasabi ng totoo at kung sino yung nagsisinungaling. Hindi ko pwedeng sabihin kinakampihan ko yung lalaking to. Hindi ko din sinasabi na kinakampihan ko mga Duterte. Nandito po muna tayo sa neutrality hanggang nasa ilalim ng investigasyon itong kanilang problema, itong kanilang kaso. So, yun lamang po guys. At that's me again, si Mima Alicia Nyot, nagbabalik ulit para sa ating panibagong video.